Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Magandang araw! Ako si Binibining Menya at ang ibabahagi ko sa inyo ay ang aking mga natutuhan sa aking final at local demo. Noong mga nakaraan kasi, maraming nanghihingi sa akin ng soft copy ng masusing banghay-aralin na ginamit ko sa aking final demo. Marami rin nagtatanong sa akin kung paano daw ba yung gagawin kapag ganito yung sitwasyon, paano gagawin kapag ganito. Ngayon na hindi naman ako ganun ka-busy, gusto ko ulit ibahagi ang aking mga natutuhan na sana ay makatulong din sa gagawin ninyong local at final demo. Ang una kong ibabahagi ay yung mga natutuhan ko tungkol sa topic o paksa sa demo. Kapag pinag-usapan natin ang topic o paksa na gagamitin sa demo, dalawa lang yung pwedeng maging sitwasyon. Pwedeng ikaw yung pipili, pwede rin naman na yung city mo yung pipili. Sa experience ko, nung third year sa local demo ko, ang nangyari ay yung city ko or cooperating teacher yung namili. Sa final demo ko naman, hinayaan ako ng city ko na pumili kung anong topic yung gusto kong talakayin. Ang natutuhan ko nung local demo ko dahil nga hindi naman ako yung namili ng topic ko, kailangan pagkabigay sa'yo, aralin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas kasi tama sila, hindi nauubos yung bukas. Hanggat may oras ka, hanggat wala kang ginagawa, aralin mo na para pagdating ng demo mo, hindi ka na mahirapan, hindi ka na ma-rush. Kasi kapag na-rush ka, lalo kang matataranta, baka ang ending, doon sa mismong demo mo, hindi mo pa rin alam yung topic mo. Ang natutuhan ko naman nung final demo ko, mas maganda talaga kapag ikaw yung pamimiliin ng topic kasi pwede mo nang i-manipulate yon. Ano yung topic na alam mo na? Ano yung topic na pwede mong i-relate sa panahon kung kailan mo gagawin yung demo? At ano yung topic na angkop doon sa mga estudyante or mga mag-aaral na makasasama mo sa mismong demo mo? Dahil nga may kalayaan akong pumili, ang una kong napiling paksa ay Ang Matanda at ang Dagat. Nobela yon na tinatalakay sa grade 10. Pagkasabi ko nun sa city ko, tinanggap naman niya. Kaso, pagkalipas ng ilang araw, nagsuggest siya ng bagong topic. Ang sinuggest niya ay ang aginaldo ng mga mago. Noong una, ayoko pang tanggapin yon kasi hindi ko alam yung kwento ng aginaldo ng mga mago. Pero dahil nga alam ko na mas tama o mas alam nila yung makabubuti sa akin, yun na rin yung ginamit kong topic. At para sa akin, naging successful yung demo ko dahil na rin doon sa topic. Una, napapanahon siya. Nag-demo ako ng December 12, tapos ang Christmas party ng mga bata ay December 13. Ibig sabihin, ang nasa isip na ng mga bata ng panahon na yon ay Kapaskuhan, Christmas party. Ang topic ng aginaldo ng mga mago ay Kapaskuhan, pagmamahalan. Sakto rin na yung hawak kong mga bata, grade 10. Pansin na pansin mo kapag love life yung pinag-uusapan, buhay na buhay yung mga yan. Check ulit yung aginaldo ng mga mago kasi tungkol siya sa pagmamahalan, tungkol siya sa love life. Dito ko naisip or dito ko natutuhan na tayong mga estudyante, makinig tayo sa mga city natin. Tandaan natin na mas may experience na sila, mas may alam na sila sa mga ganong kalakaran. Alam nila yung tama, alam nila yung makabubuti. Kaya gusto ko lang ipayo na kung magde-demo ka, magde-local or final demo ka tapos nag-suggest yung city mo, buksan mo yung isip mo, unawain mo, intindihin mo. Kasi kung ano man yung sinasabi nila, panigurado,
mas makabubuti yon sa iyo. Matuto kang makinig. Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.